may nagsabi na talagang ilang beses bumagsak si PRRD. Although inamin nila, kinonfirm nila na natumba si PRRD because syempre matanda na, old age na, frail na. Nakita nyo naman sa signature. So sinasabi nila dito na rare occasion lang daw. Rare occasions. Okay, occasion. So plural yun eh. 'Di ba? Kung isang beses lang na wala naman daw na i-record within 30 days. Kita ninyo kung gaano ka demonyo itong ICC. Alam naman natin na nagsabuatan yan sila sa Bangag administration, right? So wala namang 30 days na, within 30 days naman, hindi naman recorded or reported na si Pangulong Duterte ay bumagsak. So gusto pa rin nilang, ano yun eh, ang ibig sabihin yun, sinasuggest nila na he's okay. Kasi within 30 days, wala pang reported na bumagsak. Mga kababayan, the moment na ang isang pasyente ay fall risk, di ba? Base sa kanyang age, sa kanyang kondisyon, dapat nga may bedside care yan, caregiver or nurse. Ang aming pinagkikitaan ay elderly clients or elderly patient. Kapag may history na ng fall ang isang pasyente, ibig sabihin kailangan na ng extra care, ng close monitoring sa patient. So anong una-una mong gagawin? So bibigyan mo ng bedside care. Dahil titignan mo yung age, kung may nag-deteriorate na ba yung kanyang edad, mahina na ba talaga yung katawan niya. Pero the fact na may reported na bumagsak si PRRD, ibig sabihin, mga kababayan, kailangan niya talaga ng bedside care. Pinapakita nila na aware sila na bumabagsak si PRRD o bumagsak in, who knows kung ilang beses. Kasi mga sinungaling yung mga yan eh. The fact na nakikipagsabuatan sila sa Marcos Bangag administration nung kinidnap nila si PRRD na hindi dinaan sa tamang proseso sa ating bayan, ibig sabihin sindikato talaga itong ICC na to. So aware sila, sinasabi nila na monitor nila, pero according to them, mga kababayan, hindi pa nila kinoconsider, okay, na critical yung situation ni PRRD. Nakita nyo? At hindi pa, kumbaga, stable. Anong kaputahan, anong kadyatahan itong International Criminal Court na sinasabi nila they're there to protect human rights. Pero, yung human rights ni PRRD, okay, yung basic rights niya actually pala, yung basic rights niya na mabigyan siya ng kalinga dahil sa kanyang edad, ipinagkakait sa kanya, mga kababayan. Ganito kademonyo ang ICC. But I'm looking forward sa bago niyang counsel, si Peter Haynes, mga kababayan, ay mapagbigyan si PRRD na magkaroon ng interim release. Kaya sinasabi nila dito na rare occasion lang, mga kababayan, at within in the past 30 days, wala pa namang naganap na pagbagsak. So, okay pa. So, para, ayaw nila bigyan talaga ng interim release. Sabi ko nga, ganito ka-demonyo ang hayop na ICC. And I hope the human right, I mean, was that? Not human rights, Human Rights Council. Okay? Na kung saan, di ba, pinupush nila na bigyan ng investigation ang Bangag administration, ang Pilipinas at ang ICC kung saan nagsabuatan sila nung kinidnap ni Bangag Jr. at ng mga kasabwat niya para ialay si PRRD dito sa ICC. Sana ma-expedite, yung na yan, yung submission nitong case na ito diyan ng Human Rights Council, mga kababayan, para makita nila na ang ICC, sana ma-abolish na talaga totally yan, na they are not really protecting the human rights of the people worldwide. Kung hindi, very political sila. Alam naman natin, ang nagpapasweldo sa kanila, mga state members. O sabi ko nga, ilang maleta ang binigay ni Bangag para magsabuatan sila, para ipagkanulo ni Bangag. Ilang maleta ang binigay sa ICC ng mga tiwaling officials. Which is, ayan, sabi nga, paulit-ulit na lang na sinabi o may sworn statement ang 18
brave Marines na ngayon ay kinasuhan na din dahil sa kanilang pag-expose sa pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. ni Trillanes ng mga ICC noong dinukot nila si PRRD. So ngayon mga kababayan, ang prayer natin, sabi ko nga na since magaling ang abogado ni Pangulong Duterte, ay mabigyan ng agaran or immediate interim release o pagpapalaya kay PRRD dahil sa kanyang kondisyon. Sana sa ganitong, alam mo, nakakahabag, no? Nakakagalit. Sana tayo dyan sa Europa o sa buong mundo na nagmamahal kay PRRD, maybe mag-gather ulit tayo ng isang malaking pagtitipon para kalampagin ang ICC, okay? At ang buong Europa, buong mundo na bigyan ng interim release si PRRD, maging aware sila sa ginagawa ng ICC. Na sa kabila ng pag-amin nila na bumagsak si PRRD ay ayaw pa rin nila bigyan ng interim release. Although may process, which is yan yung first thing na ginawa ni Peter Haines na mag-submit, okay, ng what do you call it, ng documents para i-review ang mental status, physical, psychological, lahat ng kondisyon ni PRRD. I can't wait for that documents na mabalangkas nila at talagang mabigyan si PRRD. So parang napakahina mo naman talagang abogado. I'm sorry, kahit wala na si Kaufman. Napakahina mong abogado na hindi mo to nakikita at hindi ka gumawa ng aksyon. Dapat nag-ingay kami. Dapat sinabi mo to sa amin, sa aming mga supporters na nagmamahal kay PRRD para nabulabog namin ng gusto yung mga jutang na dyan sa ISIS. Isa sa pinakahayop na ginawa nila na ipadukot si PRRD kahit hindi dumaan sa tamang proseso, which is gusto nilang manatili sa pwesto. Alright? Gusto nilang manatili sa pwesto, kaya lahat tayo'y kakasuhan. Kung nakafollow kayo sa vlog ko, 2023 pa lang, sinasabi ko na ito sa inyo na ang plano ni Lisa Tanas ni Bangag Administration, maliban sa pagnanakaw, smuggling, hoarding, kidnapping, panggigipit sa mga vloggers kay Pangulong Duterte, ay manatili sila sa pwesto. By hook or by crook, na kailangan kumilos na kayo dahil nung lahat hindi pa nangyayari ito, mga kababayan. Sabi ko nga, nung 2022, nung nagsalita ako, nung binolja ko ang kalahat ng kaputahan ni Lisa Tanas ni Bangag. Diba? Hanggang sa dumami na ang nagbigay sa atin ng mga information from inside the government, mga puting ahas natin. Sinabi ko na to sa inyo na kayong mga, sabi ko, mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, kailangan yung kumilos dahil pababagsakin ang mga Duterte. Kakasuhan ng mga vloggers, pababagsakan si Pastor Kibuloy. Lahat yun nangyari, hindi dahil may crystal ball ako. Kung hindi, may mga tao sa loob na nakakarinig ng kanilang usapan. Pababagsakan si Inday Sara. Kung naalala ninyo, sinabi ko sa inyo, sabi ko nga pa kay Inday Sara, hindi pa siya kumakalas sa mga bagag. Inday, huwag ka nang magpatagal-tagal, ganyan-ganyan. Ano ba, Inday? Kung babalikan nyo lahat yun, eto na yung nangyayari ngayon, mga kababayan. So kaya, sindikato na talaga ang gobyerno ninyo.